Sa mga makulay na eskinita ng Taytay Rizal, ang buhay ay tila isang kakaibang palabas na patuloy na umiikot sa likod ng mga saplot at tela. Dito sa tinaguriang Garments Capital of the Philippines, nagaganap ang isang masalimuot na kwento ng mga manggagawa ng tela tulad ni Aling Victoria, isang mahusay na mananahi at negosyante. Ano po yung pangalan niyo po? Ako po si Vicky Ramos, 18 years na ako sa business na to. Ang pangalan po ng shop ko ay Vicky Secret Fashion Boutiques. 49 na ako. 2005 ako nang simula dito, tapos hanggang ngayon. So, lahat tinatahi ko, costume, mga nag-focus ako sa gown kasi mas malaki ang pin ako sa gown. Kaya bukod sa gown, kung ako yung nagkaroon na ng puhunan, nagpapatahi ako ng mga coat, tsaka yung mga ready-made na pang mother, mga basta para at least mas mabilis ang operation ko. Kung ano lang yung mga sariling design, yun ang tinatahi ko. Kaya nung una, ang hirap kasi mananahi ka, andyan na yung tutubos. Ay, wala pa akong kasi nagamit ko, nagastos ko yung pera. Siyempre, nag-uumpisa pa lang ako. Kaya talagang mahirap. Sa bawat pagtahi ng karayom at bawat tiklop ng tela, naglalaro ang kabuhayan ng mga mamamayang nakatira sa bayan. Sa isang araw, ayun, nananahi lang ako. Katulad niyan, pagka biglang may nagpatahi, o kailangan bukas, o tatahiin ko hanggang ngayon. Kaya pati naging Vicky Secret ang pangalang ng tindahan ko kasi kaya kong manahin ng isang gown sa isang araw. Nung una, kasi medyo mahirap, dalawa lang ang pwesto ko, kaya medyo maka 5K lang ako sa isang araw, okay na. Ngayon, okay naman kasi minsan kumikita kami, lalo na sa gown, yung mga gown pa lang ang tinda ko, kumikita ako ng lalo na pag JS, yung kasagsagan ng JS wedding, kumikita ako ng 50 a day. Ngayon, nung mag-start ako magdagdag ng paninda ng mga uniform, at least nung ng uniform, kumita ako isang araw ng 195,000 isang araw. Siyempre, ileles mo pa rin yung mga puhunan doon. Matatagpuan si Aling Victoria na patuloy na nagsusumikap na mapanatili ang kanyang hanap buhay habang bumubuo ng mga kwento ng tagumpay at pagsubok. Sa magulang ko kasi mananahi din ang tatay ko, nanay ko. Dati, nung sila nananahi, nagtitinda ako sa palengke ng mga duster, mga short. Naglalako lang ako, no. Baby ata kami. Tapos, nakapagtapos na yung dalawa nag-aaral pa. Tapos, ayun, na rin ako ng sasakyan, bahay at lupa, tsaka yung mga pwesto. Habang kinakausap namin si Aling Vicky, ay nadatnan namin ang isang mag-anak na bumibili sa kanyang shop. Ano po yung pangalan niyo po? Ana Season, 35 years old na ako. Taga Laguna pa kami. Para saan po yung mga binibili niyong mga... Kasi by March, memorial ng namin, kamatayan ni Jesus. Padaan lang kami dito. At saka may affordable naman yung nila, yung price nila. Sa hipag po, bali magkakasama kami. Isang van kami dito magkakasama. Sa pagpapatuloy ng mga kwento at pagbabahagi ng karanasan ng mga taong tulad ni Ate Victoria, ipinapaalala sa atin na ang bawat pangarap at paghihirap ay may saysay at halaga. Ating nakita ang yaman ng kultura,
sa bawat hibla ng tela at padyak sa makina. Mayaman, makulay, at buhay na buhay tulad ng mga taong gaya ni Ate Victoria. Sa pagtatapos ng paglalakbay natin sa Taytay Rizal, tandaan na ang bawat produkto na ating binibili ay may likhang kamay at pagsisikap. Patuloy nating suportahan ang lokal na industriya at mga manggagawa para sa mas maunlad na bayan at mayamang kultura. Ating mahalin at pagyamanin